Magandang araw aming mga kapodcast. Ako si Gian Marvin Subosa, ang inyong lingkod na mahiling makipag-away kahit walang dahilan. At ako naman si Rafael Gerard Cadagat, isang tagapagtaguyod ng wastong paggamit ng gramatika at wastong pagbigkas ng mga salita. At muling nagbabalik ang Big Podcast, kung saan pagtatalunan namin ang mga salita mula sa iba't ibang mga wika at mga dialekto ng Pilipinas. Tatalakayan din namin ang isang kawili-wiling paksang multilingualist. Bakit nga ba? Dahil may mahigit 175 na mga wika ang iba't ibang mga rehiyon ng Pilipinas. At iba-iba rin ang pagbigkas at version ng mga salitang ito. Tama. Nung nagpadabang nga ako, nagkamali nga ako sa pag-intindi eh. Nabi sa akin na malaki ang aking hawak. Pero wala mo akong hinahawakan. Yun pala, waste ang kanyang tinutukoy ng salita sa Bisaya. Kaya hindi nakapagtataka na may 8 pangunahing mga wika. Yung Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Pero higit pa roon, ang bawat rehiyon ay may kanya-kanyang version ng salita. Minsan nakakalito at minsan naman nakakatawa. Handa ka na ba, Raf? Handang-handa! Cue the intro! Para sa mga bagong dating, ganito po ang gagawin namin. Mayroon po kami ng board na may mga salitang aming pagtatalunan. Para sa ating unang segment, ang mga salita natin ay ang karon versus karon. Ang salitang karon ay mula sa Cebuano, nangangahulugang ngayon, ngunit ang karon naman ay mula sa Kinaraya. Ang ibig sabihin ay mamaya o later. Ano raw? Ano ba talaga? Syempre naman mamaya. Paano kasi yan gagamitin sa usapan? Imaginein mo, karon ng tahampang, ikaw bubukas agad ng cellphone tapos ako mamaya pa. Cebuano kasi normal yun. Paano kung nag-usap yung taga Cebu, taga Tigre? Yung isa naroon na tapos yung isa natulog pa. Yan ata yung tinatawag na LDR eh. Sige, ang next word naman natin ay sala, na meaning living room sa wikang Ingles. Pero sa Hiligaynon, ang sala ay mali. Naku, baka malaking problema yan sa bahay ah. Mabuti na nga lang magkaiba yung pagbigkas ng mga salita. Kaya nga, pakinimbitaan ka lang sa sala ng bahay tapos natapatan ka, anong kasalanan ko? Para safe, English na lang. Gagawin mo na lang living room eh. Ayoko na. Ayoko ng English. Bahala na si Frank kung mag-aaway sila. Ba't ba naman ako tatanungin ng pare kung may sala ako sa bahay? Yun. Para talaga to sa iyo, Gian, no? Yung pagkain o lunch. Sa Hiligaynon ay panyaga, ngunit sa Bisaya ay panilto. Kulang ba? Pero parang mas elegant yung panyaga. Parang mapapa-fine dining ka talaga ito yung sinasabi mo yan. Manyaga tayong lahat ng steak and mashed potatoes. Stop, pakibigay na ng pilos. Nagugutom naman siya, oh. Wala pa siya maniundo. Tama na yung 3-course meal na yan. Kanin lang, tsaka ulam yung kailangan mo, eh. Parang namawalan kasi ako ng gana kumain kung paano yung naririnig ko. Importante, nakakain. Paano ba tayo makakaroon ng mataas na grado dito kung nagugutom tayo habang nagsasalita? Sige. Kahit anong version ng tanghalian, okay na ako dyan. Basta libre, masarap na yan. Para naman sa ating last segment of the day, ang huling salita natin ay paa at paa. Sa Tagalog, ang paa ay foot. Sa Bisaya, thigh ang ibig sabihin nito. Sa Kinaraya, ang paa ay leg or foot. Paano yan kung sinabi ko na maganda yung paa mo, pre? Hindi mo alam kung ano yung sinabihan kong maganda. Legs mo, thighs mo, o paa mo. Okay lang, at least pinupuri eh. Wala nang pumupuri sa akin, no? Tama na yan, mag-outro na tayo. Pero bago yan, sa kabila ng lahat ng ating bardagulan, may mahalaga tayong dahilan kung bakit natin to ginagawa. Di ba? Tama ka, Raf. Kaya pag-aralan natin ang mga wastong pagbigkas ng mga salita at palawakin ang ating kaalaman sa wika.
Dahil sa huli, ang pagkakaintindihan sa kabila ng pagkaiba-iba natin ang nagpapatibay ng ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Wow, ang lalim oh. Sige na nga, bago pa maging masyadong seryoso to, tapusin na natin to. At dyan nagtatapos ang bardagulang naming mga host tungkol sa iba't ibang mga salita na ang kahulugan ay iba-iba rin sa bawat wika na Pilipino. Tandaan, wala pong tama o mali sa salita. Ang bawat salita ay may sariling layunin at sariling ganda sa paggamit. Tama ka dyan. At iyan ay ang beauty ng magulo, ngunit masayang kalagayan ng multilingualismo sa Pilipinas. Kaya sa susunod, mayroon na naman kaming bagong mga salitang pag-awayan ulit. Sa muli, ako si Gian. At ako naman si Raph. Hanggang sa susunod, ito ang The Big Podcast. Heard him say, we can go wherever you like. Baby, say